dear beloved, Boss Mike, Cervera! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Naiinis ako sa'yo! Maharlik ka! Naloko na. Pasok! Okay ba sa inyo yung naririnig ninyo mga kababayan? So eto na nga po mga boss, chief, amo, sir, no? Umpisahan natin itong topic na to mga bossing. Eto napapansin ko ha mga kababayan, gigil na gigil si Panghengkep yan dito sa PCSO mga boss. Sino yung panghingkep yan? Sa kadahilanan po na halos araw-araw binablog niya na no? Halos minu-minuto po talagang pinupunan niya ang PCSO. Siguro pakiramdam niya ito yung pinaka-weak no na targetin no para magmukhang ang gobyerno ng Pilipinas ay kasabwat doon sa mga di umano na nangyayari sa PCSO. Pero mga kababayan, ang Senado po huminto na kasi naibigay na po ng PCSO kung ano yung mga dapat nilang ibigay upang sa ganun mapatunayan na walang lokohan. Siguro etong si Madam Kep, nakikita niya milyon-milyon ng pera sa PCSO Parang parang mas masarap na maging isang pinakamataas doon sa PCSO. Mukhang malabo po mga kababayan. Unang-una, sinasala po yan, mga boss, chief, amo, sir, hindi po basta-basta kumukuha. Sa pananalita pa lang po ni Panghengkep Yas, halata na po natin na hindi uubra. No? Sa kahit na anong sangay po ng gobyerno na maluklok, kapag ka hindi mga napagbibigyan itong mga tao na to, nagtatampo. At ang restback, ano po ang restback? Ito, kagaya po nung ginagawa niya, mga kababayan, na nako, babanatan ang gobyerno ng Pilipinas, no? So, mabuti na lang po at nandiyan kayong lahat, mga boss, chief, amo, sir. Bakit po? Kasi, kahit na anong banat nila, kahit na anong gawa nila ng mga issue, topic para pabagsakin ng ating gobyerno, nandyan pa din po ang tiwala ninyo sa ating gobyerno ng Pilipinas. Yung PCSO, hindi uubra yan. Siguro nakakaamoy. Milyon-milyon yung mga patama dun. Weekly may mga patama, which is ginagawa nila ng issue. May nakapagsabi nga po sa atin, mga kababayan sa Hong Kong po. Sa Hong Kong, 3 beses may tumatama sa isang linggo. Di po ba? Sa atin po, mga kababayan, lagi po nating sinasabi dito sa ating channel na posible naman po na magkaroon ng tatama kada 1 linggo, kada 2 linggo, kada 3 linggo. Hindi po imposible yan, mga boss. Uulitin ko, ilang daang milyong katao tayo sa Pilipinas at yun po sabihin mo na lang 20% no mga kababayan ang tumataya. Sabihin mo ng 15% na lang po at yung 15% na yon sabihin mo ng 15 million mga kababayan, hindi naman po kada isa nun isang tawag doon, isang combination ang tinatayan. Marami po dyan, mga boss, chief, amo, sir, 5 combination hanggang 10 combination ang tinatayan. So, ibig sabihin, multiply mo pa yun, mga kababayan. Yung 10 million na lang, multiply mo sa 10 o sa 15. Kasi nga, dahil nga po yung iba talagang madaming kombinasyon na tinatayaan. Ngayon, siguro nakakaamoy, gusto kong hawakan yun, kaya babanatan ko ng babanatan yun. Pagmumukain ko na si Mel Robles ay gumagawa ng karumal-dumal na panggagancho doon sa PCSO. Ganun po. Huwag po kayong magtaka mga kababayan kung magiging araw-araw po yan na kanilang ibinablog ang paninira po sa PCSO. Alam nyo po, mga boss, chief, amo, sir, kung gaano po ang dami ng natutulungan ng PCSO, mga kababayan, hanggang ngayon po. Ito na nga mga kababayan, kasi nga malapit yan. Si Mel Robles, ang tinatarget niya lagi, bakit hindi yung chairman? Di ba? Sabi nga dito, may chairman naman yan. Ng PCSO. Bakit hindi yun ang targetin? Bakit yung general manager? Gets nyo? Bakit hindi yung chairman? Bakit si Mel? Ang pinakamataas pala dyan, yung chairman. Bakit hindi yung chairman? Di ba? Ngayon, eto na, mga boss.
Sinasabi ni Mark, bakit inaaraw-araw netong si Maharlika yung pagbanat at pagbatikos sa PCSO. Bakit? Kasi yan ngayon yung mga nagkakaroon ng issue. Oh, yun nga, yung maliit na bagay na yung bola na tumalon sa halagang bola na yun 4,500 pesos, mga kababayan, na naging issue. Kaya ngayon, yan yung babakbakan ni Maharlika. Bakit? Kasi wala nga silang maibakbak. Saan? Sa gobyerno. Ngayon, yung pambabakbak nila na yan, gagawin nilang malisyoso. Oh, kaya nga etong si Mark siguro naiisip niya, kaya siguro gusto niyang umupo doon sa PCSO. Naloko na. Alam niyo kung ano pa? Kasi ito ngang Mel Robles ay malapit din dun sa kanyang best friend na isa. Oh, tumahimik na yung isa eh, 'di ba? Tumahimik na si si Tipit. Naloko na. 'Di ba? Oo, yan. Kaya yung galit na galit kay Mel Robles dahil sa mga ganyan. Lahat ng mga tao na kinaiinisan ni Maharlika ay malapit kay Mel Robles. Kaya yung gigil na gigil, bakit hindi makabakbak sa iba? Tulad ng kay Kibuloy, bakit hindi niya maitapik at tuligsain si Kibuloy dahil alam niya rin na meron ng mga kaso at meron na ngang warrant sa Amerika. Pero ni minsan, hindi namin marinig sa'yo na tuligsain mo. Maharlika, si PSO lang ba o baka naman si PBBM ang target mo, ha? Alam nyo, eto opinion ko lang, ha. Hindi kaya si Kibuloy, kaya biglang dumami yung kanyang mga kaperahan. Isipin nyo minsan, ha. Malisyoso ko Ha? Hindi kaya totoong crony ni Kibuloy ay ni Digong si Pastor Kibuloy? Sobrang biglang biglang nag-jet yung kayamanan ni Kibuloy. Kasi alam nyo, kapag kayo nasa ganyan, mga foundation, mga ganyan-ganyan, hindi yan nasisilip ng gobyerno Isipin nyo yun. Hindi kaya itong mga pag-aari ni Kibuloy ay pag-aari talaga ni Digong. Naloko na. Diba? Isipin nyo. Tapos may mababalitaan tayo, 51 billion, confidential fund, issue ng DOH, bakit niya pinagtatanggol? Diba? Lumaki na mga confidential fund na pinauso ni Digong. Diba? Isipin nyo maigi. Pero makikita nyo, ang pangit ng bahay ni Digong, pero gumagamit ng magandang motor na halos milyon ang halaga. Naloko na. At saka ito mga boss hindi sila bago sa politika. Namayagpag sila sa Davao. Diba? Oo, maraming nagsasabi na mga maayos daw ang Davao, maayos daw ang pamumuno, pero marami rin nagsasabi na marami daw kademonyuhan ang nangyayari. Diba? Siguro, etong si Madam Keps, no? Siguro, nakikita niya, milyon-milyon ng pera sa PCSO Syempre, milyon-milyon yung pinapapremyo. Diba? Baka akala naman ni Maharlika, napupunta kay Mer Robles yung milyon-milyon. Pinapapremyo naman sa tao. Pinamimigay na tulong sa tao. Ano bang gusto mo? Diba? Oh. Parang parang mas masarap na maging isang pinakamataas doon sa PCSO. Mukhang malabo po, mga kababayan. Ibig mo sabihin, gusto niyang palitan? Mukhang maganda doon sa PCSO? Kahit na lang yung pwesto ni Mel Robles ang mapunta kay Maharlika, ganon, Ramil Cruz? Ganon ba yon? Bakit kasi Mel Robles hindi mo kinuha sekretary? No? Napakalabo po ninyan. Unang-una, nasala po yan, mga boss chief amo, sir, hindi po basta-basta kumukuha. Sa
Sa pananalita pa lang po ni Panghing Kepyas, halata na po natin na hindi uubra. No, sa kahit na anong sangay po ng gobyerno. Grabe kayo makatawag ng ano yan? Alaswa. Hindi ko kayang tawagin si Maharlikang Panghing Kepyas. Naloko na. Kapag ka pala hindi napagbibigyan, nagtatampo. Maritel T, good day, Sir Ayun pala yun, hindi daw napagbigyan. Oo, nasaan ba yun? Diba, mga kababayan, kung posisyon lang pala yung sabi ni Mark Ramos, hindi nga talaga obra. Siguro nagtatampo kasi yung ibang mga kaibigan na operan ng posisyon. Oo, 'di ba? At alam ni Maharlika 'yon, 'di ba? Na maraming ang tumanggi sa mga offer na na mga posisyon sa mga kasama. Oo, 'di ba? Mas marami diyan sa mga iba diyan na mas magagampanan nila yung tungkulin, 'di ba? Oh. Bakit mo naman hahangarin pa? 'Di ba? Maharlika, tumigil na kasi. Mark, magandang araw din po sa inyo, ma'am. No? Kapag ka hindi mga napagbibigyan itong mga tao na to, nagtatampo. At ang restback, ano po ang restback? Ito, kagaya po nung ginagawa niya, mga kababayan. Kagaya po nung ginagawa nila na, nako, babanatan ang gobyerno ng Pilipinas. No? So, mabuti na lang po at nandiyan kayong lahat, mga boss. Alam nyo, mga kababayan, hindi talaga uubra. Hindi talaga uubra. 'Di ba? Na kung ang ninanais ni Maharlika na kaibigan ko yung posisyon ng PCSO. Unang-una sa lahat, hindi makukuha 'yan sa mga pagsasalita ng bardagulan. Nakita nyo naman si Mel Robles kung paano sumagot sa Senate hearing. Kaya bang gawin yan ni Maharlika, mga kababayan? Hindi. Bakit? Hindi ko naman sinasabing mababa lang yung pinag-aralan ni Maharlika. Pero hindi yun yung pinag-aralan ni Maharlika para sa mga ganyan. 'Di ba? Mas merong mo talagang mga lalapat na mga tao na pwedeng mga siwa. Tulad ni Mel Robles nga, 'di ba? May mangyayari sa iyong masama. Isisisi mo lagi kay First Lady. Kasi, yun yung ginagawa mo. Iisipin mo, ikukonekta mo yung mga ganyan na may mga taong magdidemanda sa iyo kasi binabanatan mo na alam mong kasinungalingan yung binibira mo sa Pangulo at unang ginang. Kasi, kung alam mong totoo yun, hindi mo dapat pag-iisipan na may kinalaman sila doon. 'Di ba? Hindi mo dapat pinag-iisipan yun. Kasi kahit na anong banat nila, kahit na anong gawa nila ng mga issue, topic para pabagsakin ng ating gobyerno, nandyan pa din po ang tiwala ninyo sa ating gobyerno ng Yun, kaya maraming salamat sa atin. Yun na nga, mga kababayan. Kayo, sa tingin nyo, ewan ko ba, bakit kayo sumuporta sa isang kandidato? Binigay nyo yung oras nyo, sarili nyo, binigay nyo yung panahon ninyo na nag-aantay pala kayo ng kapalit. Sasampalin kita ng burat. Pilipinas. Yung PCSO, hindi uubra yan. Siguro nakakaamoy. No? Milyon-milyon yung mga patama dun. Weekly may mga patama, which is ginagawa nila ng issue. Ayaw nyo bang yumaman yung mga kababayan natin na tumatama ng loto? Bukay ka. Maharlika. Sasampalin kita ng burat. Yan ang problema Lagi nyo na lang lagi nyong... Naloko na. Our beloved Boss Mike Severa.